Wag naman palaging carbonara or spaghetti yung ginagawa nyong pagluluto dito sa pasta. I-try nyo naman yung ganitong luto, napakasarap nito. Bukod nga po sa mura na ito ay napakasarap pa. Ayan, bago nga pala ako mag-start magluto mga mare, bababa muna ako dito ng kondo para pumunta sa market na nasa baba ng kondo namin. Buti na nga lang merong market dito kasi kapag may kulang ako na ingredients sa aking niluluto, ay bababa lang ako dito. Medyo tinatamad pa nga akong bumaba na yan kasi medyo mainit yung panahon, pero no choice ako, kailangan kong bumili kasi kulang yung ingredients na gagamitin ko dito sa ating lulutuin. Ayan, at ito nga pala yung bibilin ko. Bibili ako ng 2 perasong kamatis. Pinili ko yung hindi masyadong hinog, and bibili nga rin pala ako dito ng dahon ng sibuyas. Ito lang naman 2 yung kulang sa ingredients na gagamitin ko sa pagluluto, kaya naman nagbayad na agad-agad ako dito. Ayan, at nakapagbayad na nga ako, 2 ringgit lang yung binayaran ko, sobrang mura lang, kaya naman ito, babalik na ako ng kondo para naman makapagluto na. Nagmamadali na nga akong bumalik dito ng bahay dahil napakainit talaga sa labas. At pagdating ko nga dito sa bahay, ayan, nagpakulo na ako dito ng tubig at ihanda ko na dito yung aking mga gagamiting sangkap. Ayan, ito nga pala yung aking gagamiting tuna. Bali, ito ay nabili ko lang sa supermarket, pero dyan sa Pilipinas pwede naman kayong gumamit ng kahit anong brand ng tuna. Hiniwa ko na rin dito yung sibuyas, bawang at saka itong mga kamatis. Hiniwa ko na rin dito yung mga dahon ng sibuyas para mamaya itatoppings na lamang. Ayan na nga, at kumukulo na nga itong tubig, kaya naman lulutuin na natin itong aking pasta. Bali, konti lang muna yung niluto ko kasi ako lang naman mag-isa yung kakain. Ayan, at hinalo-halo ko ito para lumubog yung pasta doon sa ilalim ng tubig para naman make sure ako na maluluto talaga ito. At dito nga, ayan, naglagay na ako dito ng konting mantika, and inilagay ko na rin dito yung sobrang mantika ng tuna na nasa nabili ko. Ito nga palang tuna na ito ay flakes and oil. And then, ayan, iginaso ko na dito yung bawang, sibuyas, pati itong mga kamatis. Bala, itong mga kamatis ay lulutuin natin ito ng malala or yung lutong-luto talaga. At eto nga, habang nagigisa ako, ay chinecheck ko rin kung luto na ba itong pasta. Wala naman ako kasing exact time ng pagluluto ng pasta, basta pag nakita ko na luto na, ay okay na yon. At eto nga, nung luto na nga yung kamatis, ayan, inilagay ko na rin dito yung mga tuna, and nilagyan ko na rin ito ng white pepper. Mas maraming white pepper, mas masarap. Tinimplahan ko na nga rin po pala yan ng konting chicken powder, and konting asin, at saka ng konting patis. At nung okay na nga po yung lasa, ayan, inilagay ko na rin po dito yung pasta, ay minix ko na yan, ayan. Lulutuin ko lang po ito ng mga 1 minuto dahil luto na naman yung pasta, and nilagyan ko na rin ito ng konting dahon ng sibuyas. Bale, nagdagdag pa ulit ako dito ng konting paminta dahil ito ay masarap kapag maraming paminta. Yung white pepper yung ginamit ko, pero kung mahilig kayo sa black pepper, pwede nyo itong lagyan pa. Depende na sa inyo. At ito nga po yung pinaka-exciting na part, titikman na po natin ang ating tuna pasta. I-try nyo naman po yung ganitong luto. Wag naman po puro spaghetti or carbonara yung ginagawa natin sa pasta. Pwede nyo rin po itong panghanda kung meron kayong handaan na darating soon. I-try nyo naman po ito mga mare. Sobrang dali lang po nitong gawin at ang mura lang po na magagastos dito, kaya naman i-try nyo na. Bye-bye!